Tawagin na po natin ang ating agapagsalita na alam kong ikakayo ng Panginoon sa pulpitong ito. Walang iba kundi ang aking kaibigan, si Evangelist Bobby Juan. Amen. Amen. So, magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. At, salamat sa Panginoon na kami po ay narito ngayon. Bagamat medyo umuulan, ay hindi po tayo dapat mahandaan. Ngayong gabi ito, tayo ay mag-concentrate, no? Ang pamagat ng mensahe ko ay the gospel of Christ. Tatagalogin natin yung salitang gospel, no? Sa mababaw na Tagalog, ito ay mabuting balita. Gospel means good news. Ebanghelyo sa Tagalog ng gospel, pero ang ibig sabihin ng ebanghelyo, mabuting balita. Tayo ngayon ay almost every day ay nakakabalita tayo. May mga balita sa television, sa radio, maging sa internet, mga hindi good news kundi nakaka-stress, di ba? Mga nakakakilabot, mga nakakalungkot na balita. Pero meron isang balita ngayong hapon ito, isang balita na ang tawag ito ay mabuting balita. Amen. Good news. Pag sinabing good news, ibig sabihin, pag sinabi ng good news, ay ito ay para sa iyo, at hindi naman para sa iyo, kundi meron itong pakinabang na makukuha ka dito sa tinawag na mabuting balita. The gospel of Christ. Sabi ng Bible, for I am not ashamed, at hindi ko ikinahihiya, ang ebanghelyo ni Kristo, the gospel of Christ. Bakit kaya hindi kinahihiya, hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo? Sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Amen. So, kaya ito pala ay mabuting balita because it concerns about our salvation. Kaya ito tinawag na gospel, ito'y gospel o mabuting balita dahil ito ay malalaman natin kung paano tayo makakatyak ng langit. Hindi yung kwento-kwento lang ang nasa labas, mga kwentong lalabas yan, mga kwentong walang katotohanan, ang tawag nila doon ay kwentong barbero. Hindi ganoon ang ating pinag-uusapan ngayon. Ito'y katotohanan na sinasabi ng Biblia na merong ebanghelyo, merong mabuting balita na makapagpapadyak sa ating kaligtasan at ating kaluluwa. So, isa-isayin natin, no? Mabasa po tayo ng mga talata, itong gospel na to. Ito pong gospel na to, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Itong mabuting balita na ito, makikinig itinatahog ng kaaway. Ayaw ng kaaway. Huwag sino kaaway? Ang diablo. Ayaw ni Satanas na malaman mo to. Okay? Parang yung isang kwento na merong isang dahil siya po ay anak ng mayaman, okay? At siya po ay nawala doon sa kanyang mga magulang na talagang mayaman at naging palaboy siya. Okay? And then, yung magulang niya na mayaman ay gumagawa ng paraan yung mga kamag-anak, no? Na makarating doon sa kanyang tunay na anak, yung katotohanan na siya ay hindi dapat siya nagpapalaboy, hindi sana siya dapat kahirap, kundi siya po ay dapat nag-enjoy ng buhay. Kaya lang, yung balita, hindi na namarating sa kanya kasi hinaharang ng mga tao na kapaligid sa mga magulang niya. Parang gano'n ang ginagawa ng kaaway sa atin. Pinipigil niya. Gumagawa siya ng paraan para hindi ninyo marinig. Ito yan, umulan. You know? Di ba? Iba, may mga inanyayahan tayo, umuo. Pero dahil umuulan, so, hindi na ulan, marami siyang paraan. Okay? Gusto niyang maitago ito Alam mo po itong mabuting itong good gospel of Christ? Ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world
small g, ibig sabihin, hindi ito yung Diyos. Yung Diyos ng sanlibutan, wala ibang isa na nasa niya. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Hindi lamang ang ginagawa ni Satanas ng Ebanghelyo ay itinatago niya sa atin para hindi natin malaman, kundi binubulag niya ang tao sa katotohanan. Hindi niyo, ang tao mas madaling maniwala sa mali kaysa sa totoo. Totoo yun. Mas madaling maniwala. Subukan mong picturean si Big Soto. Picturean mo siya, na kunyari, kasi i-edit mo, ilagay mo sa kama, tapos sabihin mo, patay na si Big Soto. Tingnan mo, madami na magsisya. Ako ba ako? Nakakaray pa kayo? Bakit ang tao mas madaling maniwala sa hindi totoo? Pero mag-post ka ng verse, wala magsisya. Tama? Wala maglalike. Pero mag-post ka ng hindi totoo. Maggawa ka ng balita lang. Tingnan mo, ang dami, makikita mo, ang dami nag-like. Bakit ganun? Alam bakit? Kasi yun ang ginagawa ng Diablo. Hindi lamang itinatago niya yung katotohanan sa atin, kundi binubulag niya ang tao. Para tayo naman, manatili tayong bulag at hindi natin alam ang katotohanan. Yun po yung problema sa ating panahon ngayon. And then, another thing, sabi dito sa Galatians chapter 1, verse 6 and 7, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Kanina nabasa natin, itinatago. Pangalawa, nakita natin, nabasa natin, binubulag ng Diablo ang kaaway. Pangatlo, gumawa siya ng ibang mensahe. Ang kaaway, gumawa siya ng ibang mensahe, kaya ang daming religion. At doon sa panibagong mensahe ng panibagong religion, ito yung ng ibang religion, umanin sa aking religion para maligtas. Magpakabuti ka, magpilitesya ka, magpaka-devoted ka. Yun yung mga, kaya ang Diablo, matagumpay siya na hindi na ipapabalita itong balita o ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero salamat na lang, nandito kayo ngayon. Amen ba? Salamat na lang, kahit ang Diablo, tinatago niya ito, binubulag niya ang tao, at gumagawa siya ng panibagong mensahe. Our enemy, ang ating kaaway po, ay gumawa po siya ng panibagong mensahe. A new message na gugustuhin ng tao. Pero ang problema, hindi totoo. Kasi din po ninyo sa mga religion ngayon, sa denomination. Pagdating sa mali, punong-punong simbahan. Tama. Kasi nyo? Opo. Kasi ang Diablo kasi, gumawa siya ng panibagong mensahe na gugustuhin ng tao. Ayaw niya na ang tao makapunta sa isang ganitong klaseng pagtitipon na maipapangaral ang totoong ebanghelyo. Gagawa siya ng kaparaanan, mga minamahal. So ano ba itong ebanghelyo na to na tinatawag ng Bible na the Gospel of Christ? Una, ano ba itong the Gospel of Christ? Isa-isayin natin sa hapon ito o sa gabi ito, what is the Gospel of Christ? Sabi ng text natin, for I am not ashamed of the Gospel of Christ, for it is the power. So merong ebanghelyo sa Biblia na kapag ito ay napakinggan ng tao, may taglay-taglay ito ng kaligtasan sa iyo. Ano ba ito? Number one, ang ebanghelyo ni Kristo ay ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. The gospel of Christ, okay, it is the gospel of the grace of God. Kaya paglabas nito ngayon, pag may narinig kayo, may nangangaral ng ebanghelyo. Pakinggan ninyo, ito ba yung ebanghelyo na binabanggit ng Biblia? Kasi marami nangangaral ng ebanghelyo ni Kristo rin. Pero ano yung paano natin malalaman yung ebanghelyo ni Kristo?
Una, ang Ebanghelyo ni Kristo, it is the gospel of the grace of God. Kasi natin, bawasan ito sa Acts 20:24. Sabi niya, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, as yun, to testify the gospel of the grace of God. Mga minamahal, ang Ebanghelyo pala ni Kristo ay Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Pag sinabi bang biyaya, ano bang ibig sabihin? Pusan natin sa Romans chapter 11. Romans chapter 11. Sige po, share niyo yung mga Bible ninyo. Romans chapter 11. Pag sinabi bang biyaya, ano bang ibig sabihin ng Diyos doon? Pag sinabing grace. So, ang Ebanghelyo ni Kristo, number one, ano ang Ebanghelyo ni Kristo? Number one, it is the gospel of the grace of God. Sabay-sabay tayo. Number one, it is the gospel of the grace of God. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Romans 11:6, and if by grace, the conclusive statement is, then it is no more of us. Kung ito ay sa biyaya, sa makatwid, hindi ito sa gawa. Bakit? Tuloy natin yung verse. Bakit? Otherwise, grace is no more grace. Kung ito'y sa biyaya, sa makatwid, hindi ito sa gawa. Bakit? Kasi kapag ka ang biyaya, nilakipan mo ng gawa, sabi ng verse, grace is no more grace. Ang isang tubig, isang pasong tubig na mineral water, pag pinatakan mo yan ng kahit konting patak lang ng laso, hindi na siya pure na mineral water. Ano ba ako? Iinim ba yun? Sasabihin mo, iinim mo ba yun? Ano ba? Talagang bumili tayo sa tindahan ng bottled water. So, puro tubig, malinis, tama? Mineral water, di ba? Tapos, patakan mo ng uriatic acid. Patak lang. Kunti lang patak. Sabi ko, kunti lang. Iinom ba yun? Di ba? Bakit? Hindi na sa puro tubig. Ganun ang grace. Hindi pwedeng lagyan ng kahit anumang gawa. It is purely by grace and by grace alone. Kaya, ang Ebanghelyo ni Kristo po, ito po ay Ebanghelyo ng biyaya ni Kristo. Biyaya ng Diyos. Bakit? Ano ba yung grace? Titus, chapter 2, verse 11. Tingnan natin, Titus chapter 2, verse 11. Hindi ito sa gawa. Kaya kapag may nangangaral dito sa lugar ninyo, na ipinagpipilit ang gawa, mapupunta ako sa langit sa Panginoon ng papakabuti ko, pagsisimpa ko, kung ano mang mga gawa, hindi yun Ebanghelyo ni Kristo. Yun ay Ebanghelyo na galing sa kaawan. Dahil ang Ebanghelyo ni Kristo, number one ay the gospel of the grace of God. Ang sabi sa Titus chapter 2, verse number 11, Titus chapter 2, verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Yung biyaya ng Diyos ay may dalang-dalang kaligtasan. Ano yung biyaya? Define sa chapter 3, verse 4. But after that, the kindness and love of God, our Savior toward men appeared. Minamahal, ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ito po ay kindness at pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya ito po ay biyaya. Kasi hindi galing sa'yo. Sige po. Hindi galing sa'yo. Ibulibot ko nila po. Okay? So, hindi manggagaling sa tao. Ang tao kasi, pinipilit niya, ako magiging, gagawin ko, magpapakabuti ako para makarating sa langit.
Hindi yung biyaya. Ang biyaya, wala kang magagawa. Pero dahil sa habag ng Diyos, sa pagmamahal niya, Amen. ibinagkakaloob niya sa iyo ng libro. 3. Kaya ang Ebanghelyo ni Kristo po ay Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Grace, tingnan natin, wonderful grace of Jesus. Alam niyo bakit? Dahil ikaw na makasalanan, hindi ka karapat dapat, ikaw ay patungo sa impyerno, and yet, because of God's kindness and love, bumaba ang ating Panginoon ng katawang tao, napako sa krus, at yung kaligtasan ngayon, free. Amen. Kahit sino man sa inyo ngayon, pwede magkaroon ito. Kasi libre. Okay? The Gospel of Christ, number 1. Ano yung number 1? Ano yung Ebanghelyo ng Kristo? Ito ay Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. It is the Gospel of the grace of God. Number 2. It is the Gospel of your salvation. It is the Gospel of your salvation. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse number 13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. The gospel of your salvation. Kapag ka may nakakalal sa iyo, na iyong kanyang ipinapangaral, ano man reliyon? Maka-iglesia, maka-katoliko, maka-anumang reliyon, Pentecostal, born again, paano reliyon, pero walang, pag naghiwalay kayo, hindi mo pa rin tiyak ang iyong kaligtasan, hindi mo pa rin alam kung sa patutungo. Hindi yun yung Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang Ebanghelyo ni Kristo, it is the gospel of your salvation. Ganyan ba yun? Ibig sabihin, it concerns about you. Amen. It is about you. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa iyo. Para sa sino man na narito ngayon na makasalanan. Ibig mo sabihin, evangelist, ako na makasalanan ay para sa akin yan. Yes, para sa iya. Para kanino man, walang pinipili. At ito hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong kaligtasan. Amen. Hindi nyo ba alam na meron tayong kailangan, pangangailangan, nililito? Attention po tayo. Meron kang kailangan, may pangangailangan ka, pero hindi mo alam na yun ang kailangan. Bigyan kita ng halimbawa. Yung bata, o yung ako ko, yung isa ko, hindi niya alam, dahil payat siya, hindi niya alam, di ba pagka medyo payat, no? Ay yung bata, anong kailangan niya? Kailangan ba niya ng vitamins o hindi? Kagot, kailangan ba niya ng vitamins? Kailangan niya ba ng vitamins o hindi? Kailangan niya ba hindi? Kailangan. Pero yung bata, hindi niya alam na kailangan niya yun. Ayaw uminom. Bakit? Hindi, akala niya, hindi niya kailangan yun. Pero bakit ba yung mga nakita baka? Kapag pinapainom ng vitamins, ayaw. O, di ba? Kasi, ikaw naman, bakit pinipilit mo na bilang magulang nanay, ipipilit mo? Bakit? Kasi kailangan niya eh. Kahit hindi niya alam, ngayon ang kailangan niya, ay ayaw niya, pinipilit mo dahil kailangan niya. Alam niyo ba, mga kapatid, kailangan mo maligtas niya. Kahit hindi mo alam na yun, kailangan mo pa rin. Bakit? Bakit kailangan mo maligtas niya? Kapag hindi natin alam ang ating buhay, huwag yung sabihin, bata pa kayo. Hindi, bata pa ako. Baka, mayroon pa nga bata. Ano mamatay? Ang kamakain, walang pinipili. Ang tanong sa inyo, ito, pag sakali bang dumating ang namatay, alam mo ba kung sa pagkakunin ka? Para yun. Kailangan ko pala maligtas. Ito po yung kailangan ng tao. Ang kailangan niya talagang maligtas. Kaya lang ang problema, hindi niya alam. Ang alam niya niyang kailangan niya, pera, pagkain, material na bagay. Yun lang ang alam ng tao ng pangangailangan
niya. Pero hindi niya alam, merong importanteng pangangailangan ang sino man sa atin, at yun yung kaluluwa mo, pag namatay ka, yung kaluluwa mo, pag niligtas siya, pupunta sa impyerno at magdulo siya, magpakailan kayo. Amen. That's why the gospel of Christ, number 2, it is the gospel of your salvation. Ready natin. The gospel of Christ, number 1, ready? Sabay-sabay tayo. Ready, go. It is the gospel of the grace of God. Number 2, it is the gospel of your salvation. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Hindi ka, kung iintindihin ng ibang tao, ikaw mismo ngayong oras na ito, kailangan mo ito. It is the gospel of your salvation. Ito ay ikaliligtas mo. Sabi sa Titus, 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. And verse number 13. 1 Thessalonians chapter 2. And verse number 13. Ang sabi sa verse 13, okay, may binabanggit po ang Bible sa 1 Thessalonians 2:13. For this cause also, thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Pag ikaw ngayong oras na ito ay sasampalataya dito sa Ebanghelyo na ito, ito ay kikilos sa iyo. It's worketh in you that believe. Kaya itong Ebanghelyo ni Kristo may kapangyarihan. Sabi di ba niya, text natin rin na, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. Alam niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo kasi, hindi po ako nalimira ng reliyon, mga kasitan. Tayo, alam tayo ngayon mga Pilipino, mahilig tayo sa miracle, power ng Diyos. Ibuto, yung mukha daw ni Kristo, hindi doon, ang kapangyarihan ng Diyos ngayon nasa ibang reliyon. Tao na makasalanan. Kahit na ikaw na ang pinakamasamang tao, ay kaya kang iligtas ni Kristo. Amen. It is the power. Number 1, ano itong gospel ni Kristo? It is the gospel of the grace of God. Number 2, it is the gospel of your salvation. Number 3, it is the gospel of assurance. Ang Ebanghelyo ni Kristo po ay Ebanghelyo ng katiyakan. It is the gospel of assurance. Ang sabi sa 1 Thessalonians 1:5, basahin ko po tingnan niyo lang sa screen. For our gospel, ang Ebanghelyo natin, came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance. Aanin mo yung mensahe ng isang mangangaral. Isa nakausap ko yung saksi. Mga naglilibot kami dalang mga libro na binibenta. Sabi ko sa kanya, ako ngayon, gusto kong maligtas right now. Diba nagtutulong kayo ng kaligtasan? Ano sa saksi? Oo, okay. So ngayon, maghihiwalay tayo. Wala naman dito katitira sa bahay namin. Hindi, alis ka sa bahay namin. Pero bago ko umalis, ang tanong ko sa iyo, ano ang pwede mong iwanan sa akin na magtitiyak sa akin ng aking kaligtasan? Tanungin niyo yan sa mga nangangarap. Mapa-dating daan, mapa-minister ng Iglesia ni Cristo, mapasaksi, mapipalik-palik ito. Kaya ko, Father, ano ang pwede
iwan sa akin, di ba, uusap tayo, mag-iwalay tayo. Pero ano yung pwede mong ibigay sa akin na magbibigay sa akin ng katiyakan sa aking kaligtasan? Pag sinabi niya, ay wala, delikado tayo dyan. Kapatid, aanin mo ang isang bagay na hindi mo tiyak. Kayo ba, sasama ba kayo sa akin? Aayain ko kayo. Tara! Sama kayo sa akin! Pwede sumama kayo sa akin. Naglalakad tayo kayo. Tapos lahat ng tao sa ko, sama kayo sa akin! Sama kayo sa akin! Pwede marami nang sumasama. Habang naglalakad ako, dami ng tao na sumusunod sa akin. Biglang nakasalubong mo ni Pastor Pasito. Uy! Evangelist! Saan ka pupunta? Ang sagot ko, hindi ko alam. Sasama ba kayo sa isang tao na inaaya ka niyang sumama sa kanya, pero siya hindi niya alam kung saan pupunta? Sasama ba kayo? Ha? Bakit tayo naniniwala sa mga reliyon? At ito na ba yung mga pinuno na reliyon? Tinanong mo na ba siya? Father, pastor, ministro, kayo po ba ay ligtas na? Ano nyo? Nakakadyak na ba kayo ng kaligtasan nyo? Pag sinabi niya, abay, wala nakakalat doon, abay, nakakalungkot. Sumasama ka sa isang taong siya din mismo, hindi niya alam. Abay, mahirap doon. Ang kapatid. Pero merong ibanghelyo na magpapatiyak sa'yo. Kaligtasan. Dahil sabi niya, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner men we were among you for your sake. So, merong ibanghelyo ng katiyakan. Na ikaw na makasalanan, na ikaw na makasalanan, at ikaw ay nanampalataya doon sa kasapatang ginawa ni Kristo. Ngayong oras na ito, tiyak na ikaw ay ligtas. Why? Because the gospel of Christ, it is the gospel of assurance. Di ba napakasarap no? Di ba? Tayo, mahilig tayo, mahilig tayo pangakuan ng sino man. Pero hindi. Di ba? Tapos lang ng barangay election. Di ba? Alam niyo naman pagka mag-i-election, pagka campaign, yung panahon ng pangangampanya, naku, kanya-kanyang pangako yan eh. Ha? Sabi nung isang nangangampanya doon sa isang gobernador, na hindi pa siya yung gobernador, tumatakbo siya, hindi pa siya gobernador, tumatakbo siya bilang gobernador doon sa lalawigan na yun, sa probinsya na yun. Hindi naman siya lumaki doon. Doon siya tumatakbo, nagkakampanya. So habang nakampanya, siyempre, first time niya nakapunta doon sa lugar niya, pero hindi siya kaganoon. Sabi niya sa kanyang pangangampanya, ipinapangako ko na kapag ako ang binoto ninyong gobernador sa lalawigan ito, magpapagawa ko ng mga tulay. Sabi ng kanyang sama, siya, bakit? Wala namang mga ilog dito. Magpapagawa kayo tulay. Doon sa papunta kami ng sigurado na tayo nakataan mo sa kung kayo papunta ng Lawa, meron itong tulay na hindi ko maisip bakit ganito tulay, pero wala namang ilalim. Di ba tulay supposed to be dapat mayroong ilog o kaya may pagitan, tama? Hindi, lupa siya. Atag na lupa, tapos may tulay. Diba? Tulay siya. Pero alam niyo, mga kapatid, merong ibanghelyo na magpapatiyak sa iyo ng kaligtasan. At walang iba kundi si Kristo. Sa iyong pangako ng Diyos
na buhay na wala. Sabi sa Romans 6:23, tinawag. Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6. Hindi po tayo magtatagal, hindi lang po ito. Romans chapter 6, verse 23. Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ng Diyos. Alam mo ang regalo ng Diyos sa'yo? Buhay na walang hanggan. Imagine mo ang mga tao, para lang yung mga may karamdaman sa ospital, para lang magtungan yung buhay nila, makasurvive sila sa cancer. Kung ano-anong mga mamahal, alam niyo ba ngayon yung mga mayayaman na may cancer? Milyon-milyon ang ginagastos sa ospital. Tama ba ako? Tama ba ako? Para lang madugtungan yung buhay niya dahil ayaw pa niyang mamatay. Kaya kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga tao, mga humahanap ng gamot, kahit na mahal yung gamot, bibili niya para lang madugtungan yung kanyang buhay. Bakit ang tao? Madugtungan lang. Halimbawa, sasabihin ng doktor sa iyo, ay, 3 buwan na lang ang buhay mo. Ikaw, sigurado, hahanap ka ng parang pupunta ka kung saan. Bakit? Parang gusto mo madagdagan parang 3 buwan yung buhay mo. Maging 1 taon, kahit milyon na gagastusin mo. Bakit ng tao? Samantalang si Kristo, buhay na wala hanggan. Hindi ba? Ay, di ba? Buhay na walang hanggan ang ibibigay mo sa iyo. At itong buhay na walang ganito ay free. Regalo. Walang bayan. Walang bayan. Ay kapag ang regalo ay binayaran mo, halimbawa, si Pastor Basido ay, Pastor, may regalo ako sa iyo. Regalo ko sa iyo. So, binigay ko sa kanya, yung regalo. Tapos inabot niya. Pagkatapos niya inabot, sabi ko sa kanya, bayaran mo ha. Regalo ba yun? Hindi na regalo yun. Ang regalo, ibinibigay ng pusa, ng pusang loob at walang inaantay na kapalit. Pag sinabi mong regalo yun, binibigay mo siya ng pusa at wala kang inaantay na kapalit. Dahil kapag inaantay ka ng kapalit yun sa binigay mo, hindi regalo yun. Suhol yun, bayad yun, reward yun. Pero ang regalo, free. Ama, pag binigay mo sa kanya, yan ha, hindi ka kita regalo ha, tutulungan mo ko sa assignment ko. Yan ba yun? Hindi regalo yun, suhol yun. Tama ba? Suhol ang tawag doon. Ang regalo, ibinibigay mo sa kanya ng pusamong loob at nung ibinigay mo, wala ka nang inaantay na kapalit. Yun yung regalo ng Diyos na kaligtasan. It's free. It is the gospel of assurance. Balikan natin. The gospel of Christ, number 1, it is the gospel of the grace of God. Number 2, it is the gospel of your salvation. Number 3, it is the gospel of assurance. Let's go to number 4. It is the gospel of His death, burial, and resurrection. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng muli ni Kristo. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, babasahin ko 1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you. Ano kaya ito Ebanghelyo ito na pinipreach ni Pablo? Which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Ito na. For I delivered unto you, ito yung kanyang delivered, yung kanyang pinininsahe. First of all, that which I also received, yung din pala tinanggap niya sa Pablo. Ano yun? How that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the 3rd day, according to the Scriptures.
So ang ebanghelyo pala na tinanggap ni Apostol Pablo, ito pala ang ebanghelyo ng pagkamatay ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay ng muli. Kaya ang tawag ko dito, the sufficient work of our Lord Jesus Christ for our redemption. Ito yung kakomplituhang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Amen. It is the complete work of redemption of our Lord Jesus Christ. At ito po, yung ginawa ni Kristo ay sufficient. Sapat. Para ikaw ay maligtas. Sapat. Wala ka nang idadagdag dito. Ha? Pag ikaw ay, halimbawa, ikaw ay umorder ng sigang, hindi ka, kapag yan ay kumpleto na ricado, ando na yung asin, nilagyan ng asin, may asin, ando na lahat na ricado, at hanapag sa'yo. Halimbawa, pinagluto ka ng sigang, walang asin, maasin na. Anong gagawin mo kapag ikaw ay kumain? So, hahanap ka ngayon ng pakis. Ano ka? Diba? Lalagyan mo kasi matabang eh. Ano ba ako? Bakit dinadagdagan mo? Kasi, ulam. Ama? Nakukulanan ka sa lasa. Ano ba ako? Pero kapag kumpleto niya yung lasa niya, dinadagdag ka ba? Wala na. Kakainin mo na lang siya. Bakit? Kumpleto na yung ricado niya eh. Wala ka nang idadagdag. Alam niyo ba yung ginawa ni Kristo? Kumpleto na. Wala ka nang idadagdag pa doon. Hindi mo kailangang maglosaryo. Hindi mo kailangang mag-penitensya. Hindi mo kailangang magluhod-luhod at magpakahirap. Dahil yung ginawa ni Kristo, kumpleto na. Amen. Wala ka nang idadagdag. Okay? Ang problema ng mga tao, parang nakukulangan pa sila sa ginawa ni Kristo eh. Nakausap ko yung isang, ang dating daan, naawa ko doon sa dating daan. Nakahiga niya nga siya na wala nang magawa sa sarili niya doon sa henge. Pinagpipilitan pa rin yung tao na yun, na hindi daw maligtas ang tao, simple, by faith, kundi kailangan daw gumawa. So every time na sinasabi ko sa kanya, yung bang ginawa ni Kristo, sapat na ba o kulang pa? Sabi niya, sapat na. O, kung sapat na, bakit dinadagdag ka pa? Good question. Hindi kasi, sabi sa ganito, sabi sa James, sabi sa ganito, dadagdag. Tingnan mo, kung ipipintan ko sa iyo, yung bang ginawa ni Kristo, sapat na ba o kulang pa? Kasi, pag sinabi mong sapat na, wala ka nang idadagdag. Pag may dinadagdag ka, ibig sabihin, kulang pa. Ano ba ako? O katulad ito. Galing ito sa pabrika. Tama? Binili mo. Okay? May idadagdag ka ba ito? Ang gagawin dito, lalagyan ko ng bakal dito. Ang gagawin ko dito, lalagyan ko ito ng kahon tapos. Hindi, di ba? Kompleto naman ako ba ako? Ano gawin mo lang? Upan mo na lang. Pero kapag halimbawa, binigyan kita ng bangko, bali ito. O di kulang, ang gagawin mo, gagawin ng paraan. Bakit? Kulang eh, tama ba ako? So, re-repair mo na, lalagyan mo ng bakal. Pero kapag nakakita mo, kompleto na siya, ayos na, idadagdag ka ba? Wala na. Yung ginawa ni Kristo, para sa kaligtasan mo, kompleto na. Amen. Wala ka nang idadagdag. Amen. Hindi mo kailangan dagdagan ng panglangit, hindi mo kailangan dagdagan ng penitensya, hindi mo kailangan dagdagan ng anumang pagpapakahirap. Because what Christ did on the cross of Calvary is sufficient. Na siya'y namatay, Amen. dinilibing, at nabuhay na mabuli. Na sino man sa atin na makasalanan, kahit gaano ka kasama,
pwede kang maligtas ngayon. Now, in conclusion po dito sa ating conclusion ngayong ating pag-aaral, ito po ang dapat natin maging response. Believe in the gospel. Believe in the gospel. Sabi sa verse 11 ng 1 Corinthians 15:11, therefore, whether I ordain, so we preach, and so ye believe. Kung kompleto na yung ginawa ni Kristo para sa kaligtasan, pinakailangan na manampalataya. Paniwalaan mo yung kasapatan ginawa ni Kristo. Amen. Ngayong oras nito, kung ikaw ay sasampalataya, mananalig doon sa ginawa ni Kristo, ikaw ngayong oras nito ay ligtas sa biyaya ng Diyos namin. Kaya, bago ko mag-close sa panalangin, ang katanungan ko ngayong gabi, kung sakaling dumating sa iyo ang kamatayan, pero kasama mo na ngayong gabi, pero kamatayan, parating yan, tama ba ako? Pag dumating sa iyo ang kamatayan, alam mo na ba kung saan matutulog ang kaluluwa? Namatay ang tao, ay iwan ang katawan mo, paglalamayan sa ilang araw, and then ililibing yung katawan. Pero yung kaluluwa mo, ikaw mismo, pupunta sa ilang buhay. At ang ilang buhay ay nakati sa katawan mo. Yerno at Nano. Ang tanong ko sa iyo, saan kaya ko ulit ang kaluluwa mo? Kung hindi mo pa alam, hindi mo pa tiyak, merong ebanghelyo na kanya namin. Ang ebanghelyo ito ng biyaya ng Diyos. Ebanghelyo ito ng katiyakan ng kalikasan. Ebanghelyo ito ng iyong kalikasan. Ebanghelyo ito ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng mabuhay ni Kristo. Ay lahat ay pumigit, kailangan tayo kahiligan, kagilang Diyos. Sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling ko ang inyong gabay at ang inyong pagkilos po sa bawat isa. Habang tayo'y nakapigil, nakayuko, uulitin ko po ang katanungan sa kalagitnaan. Sakaling dumating sa iyo ang kamatayan, nakakatya ka na ba ng kabilang buhay? Habang nakaupo ka, sasabihin sa sarili mo, hindi ko pa tiyak. Alam mo bakit? Kasi hindi ka pa lumalapit at pinagtitiwalaan si Kristo. Ngayong oras na ito, habang nakaupo ka, ikaw at ang Diyos ang kakalam. Nababasa ng Diyos ang puso mo ngayon. Diyan sa puso mo, sa kaibuturan ng iyong puso, magpasya ka. Ikaw ba ay sasampalataya? Mananalig ka ba? Ikakapit mo ba yung pag-asa mo doon sa ginawa ni Kristo? Magpasya ka habang nakaupo ka. Hindi mo kailangan tumaas ang kamay, hindi mo kailangan ano man. Kundi kahit nakaupo ka ngayon, sa puso mo, magtiwala ka sa kasapatang ginawa ni Kristo. Sampalatayaan mo siya. Sana, hindi maging hulihan lahat ngayong gabi. Patuloy tayo sa panalangin ng ilang Diyos. Tulungan niyo po ang mga kabataan ito, ang mga ilang mga bisita po kami ito. Dalahin ko, Lord, ang conviction ng banal na Espiritu sa kanilang puso. Na ang aking dalangin, magpasya sila sa kanilang puso ngayon. Mapagtiwalaan si Kristo. Magtiwala sila, manampalataya sila. Doon sa kasapatan ginawa ninyo, na kayo'y namatay, inilibig, at nabuhay na muli. Tulungan niyo po ang aming mga bisita ngayon. Bilos kayo, Panginoon.
Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.